Under your grace, your mercy, your grace.
Bawat isa sa atin, sa oras na ito tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos patungkol po sa tinatawag po natin 7 last words of Jesus Christ. Sabi po dito sa Luke chapter 23 verse 34, sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Sa oras ito, ang nais pong ipabatid ng Panginoon sa bawat sa atin, ito yung panahon po na ang ating Panginoong Jesus ay nakabayubay doon sa krus ng Kalbaryo sa tabi po ng dalawang bilanggo kung saan naparusahan din po dahil sa pagkakasala. Pero sabi po dito, ang Panginoon na alam naman natin na kahit hindi po, kung totoo siya, hindi po siya nagkasala, siya po ay walang kasalanan, ngunit naparusahan po siya. At ang dalangin po dito ng Panginoon sa Lucas na sinasabi na, yung sinabi na patawarin mo sila, it is a prayer of forgiveness po. Ito yung sabi nga ay panalangin ng Panginoong Jesus para ang bawat isa po sa atin ay talagang patawarin ng Panginoon. Our Lord Jesus Christ called to His Father. Ang sabi po dito, a statement of faith in whom He came. At nanawagan ang Panginoon, dumalangin ng Diyos sa Diyos Ama, na sabi gano'n ng panahon na yun, siya lang yung may karapatan na magpatawad. Sapagkat nung panahon na yun po, ang ating Panginoong Jesus, siya po ay nasa katawang tao at siya po ay naghihirap doon sa krus ng Kalbaryo. At dinala niya po ang kasalanan ng lahat ng tao. Dinala niya po ang ating sakit karamdaman, dinala niya ang mga bagay na sabing gano'n, naging daan para sa ikapapahamak ng tao. Siya na walang kasalanan po, ipinako sa krus. At dahil doon, alam naman natin na kung hindi ito gagawin ng Panginoong Jesus, sabing gano'n, lahat po tayo ay mapapahamak. Sabi po sa Romans 3, chapter 3, verse 23, sapagkat ang lahat ay nagkasala sa paningin ng Diyos. So kaya po yung ginawa ng ating Panginoon, ibinigay niya ang kanyang buhay sa atin para tayo na nagkasala, sabing ganon ay hindi nahatulan pa. Kinuha ng Panginoon ang kahirapan, kamatayan, sabing ganon na upang maging kapalit natin, upang yung ating kasalanan ay mabayaran. Sapagkat sabi nga dito na talagang ang kahahantungan po kasi ng tao ay kapahamakan. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kapahamakan o kamatayan. Sabi po sa 2 Corinthians chapter 5 verse 21, hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin, siya ay ibinilang na makasalanan upang makipag-isa tayo sa Kanya at mapabanal sa harapan ng Diyos sa pamamagitan niya. So, ibig sabihin, walang ibang pwedeng gumawa nito kundi ang ating Panginoon, sapagkat siya po ay walang kasalanan ni walang bahid ng anumang dumi sa Kanyang pagkatao. Kaya sabi dito, ito po yung tinatawag na divine exchange, na dapat tayo po yung ipapako sa krus, dapat tayo yung parurusahan, dapat tayo yung maghihirap, dapat tayo yung, sabi nga, magsasuffer dahil sa bunga ng ating mga kasalanan. Pero ibinigay ng Panginoon ang buhay niya, inako niya ito. Ibinigay niya para sa atin. Kaya sabi dito, upang tayo daw ay makipag-isa sa Kanya, upang tayo ay mabayaran, luminis, at sabi dito, mapabanal. At nung panahon na yun, ano po bang ibig sabihin? Sino ba yung dapat patawarin ng Panginoon? Unang-una, yung mga tormentors niya, yung mga nagpasakit sa Kanya, yung mga naghumagupit sa Kanya, yung nagparusa sa Kanya. Sino pa? Ikaw, ako, tayo na lahat na nagkasala sa Panginoon. Yun po ang gusto ng Panginoon, na tayo ay mapatawad sa pamamagitan niya, sapagkat alam ng Diyos ang kahihinat na ng tao. Lahat tayo ay mapapahamak kung hindi gagawin ng Panginoon ang sakripisyong ito para sa atin. Ang pagpapatawad ay para sa lahat. Lagi po nating tandaan, ang pagpapatawad ng Diyos para sa lahat,
Ngunit yung lamang gustong tumanggap nito, yun lang po yung, sabi ganun, magbe-benefit ng kapatawaran ng Panginoon. So kung nais po nating matanggap ang pagpapatawad ng Diyos, nais nating matanggap yung buhay na ibinigay po sa atin ng Panginoon, yung magandang buhay, yung magandang plano ng Panginoon sa buhay natin, sabi ganun, kailangan po nating magsisi, humingi ng tawad sa Panginoon, at tanggapin siya sa ating buhay bilang Panginoon at tagapagligtas. Ano pa po ang ibig sabihin ng talatang ito na sabing ganun, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Yung number 2 po is a message of love. Sabi dito, at the top of his agony, o yung paghihirap, bugbog, sakit, hirap. Sabi nga parang habang nagkakalagas-lagas ang laman ng Panginoon, habang dumadanak ang kanyang dugo, akalain mo yun, doon niya sinabi na, sabi niya, Ama, patawarin mo sila, hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Na ang ibig sabihin po nito, ito po ay pagpapakita ng buong pusong pagmamahal ng Diyos sa atin. Sabi nga gano'n, di ba? Kung titingnan natin, yung buhay na ibinayad niya is priceless. Walang pwedeng itumbas, walang pwedeng makahigit. Na kahit sino, siguro hindi natin kayang ibigay ang ating buhay na basta-bastan gano'n na lang. Especially sa ibang tao na hindi mo naman kaano-ano. Walang relasyon sa'yo. Pero ang Panginoon hindi niya pinili. Hindi niya pinili na para lang sa mga Hudyo, para lang sa mga taong malapit sa akin, sa kaibigan ko. Hindi eh. Para sa ating lahat. That is God's love for us. Sabing ganon, yung love na nagpakita, nagbigay ng buhay niya, na sabing ganon, kung tutuusin po, wala itong maitutumbas na halaga. Kaya sabi dito, kung pag-aaralan natin, di ba, yung sabi sa John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus, upang ang sinumang sumampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Na ibig sabihin, ang buhay ng Panginoon na ibinigay niya sa atin ay isang buhay na sabing ganon very precious in the sight of God the Father. Ibig sabihin, grabe po, ipinagkatiwala ng Diyos Ama yung buhay ng kanyang anak para sa atin, ibinigay. Kumbaga sa parang itinaya ng Diyos Ama dahil sa tindi ng pag-ibig niya sa tao. Na kung titingnan ang buhay natin, sa totoo lang wala naman talagang halaga eh. Saan po ba tayo galing? Galing tayo sa alabok, pero ganun na lamang tayo pinahalagahan ng Diyos. From the very beginning pa lang, sa creation pa lang, paano ka iningatan, likhain ng Diyos, paano ka hinubog sa pamamagitan ng kanyang mga kamay at ibinigay niya ang kanyang hininga para sa atin. Yung palang pagpapatunay na ng pag-ibig ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. At higit sa lahat, dahil alam ng Diyos na tayo ay nagkasala at alam ng Diyos na tayo ay mapapahamak, sabing ganun, wala nang iba pang tutumbas na pwedeng gawin ng Diyos, kundi ang bigay niya ang kanyang buhay para sa iyo, para sa akin, para sa ating lahat. Ganon kakamahal ng Diyos. Sabi nga kung nagkataon lang na hindi pa sapat yung pag-ibig ng Diyos sa pamagitan ng pagbigay ng buhay, kaya pa rin niyang ibigay at ibigay ang buhay niya kahit paulit-ulit pa. Gagawin at gagawin ng Diyos yan dahil mahal na mahal ka ng Diyos. Kaya kapatid, sa oras na to, dapat nating maintindihan na kung paano ka pinahalagahan ng Diyos, paano ka minahal ng Diyos, dapat maunawaan din po natin sa oras nito ano ang kahalagahan ng ginawa ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. Gaano kahalaga sa buhay natin? Gaano po natin pinahahalagahan ang buhay na ibinigay ni Jesus para sa atin? Kaya sa oras nito, isipin po natin, ano ba ang pwede kong ibigay ngayon sa Panginoon? Ano ba ang pwede kong itumbas sa ginawa ng Diyos para sa aking kaligtasan? Sa oras na to,
alalahanin natin ang pag-ibig ng Panginoon. Alalahanin natin na tayo ay pinatawad. It is not by might. Sabi, it is not by sa pamamagitan ng ating pong mga gawa. Ito ay sa pamamagitan ng habag ng Diyos. Sa pamamagitan ng pag-ibig ng Diyos sa iyo. Kaya sa oras nito, dapat nating alalahanin, mahal ka ng Diyos, gusto ng Diyos na maligtas ka, gusto ng Diyos na magkaroon ka ng isang buhay na ganap at kasaya-saya. At gusto ng Diyos, dumating ang panahon, makapiling kanyang muli. Purihin po ang ating Panginoon. Let us pray. Father, in the name of Jesus, salamat po Ama sa oras na to. Ipinagkakatiwala ko po sa inyong lahat, patuloy kang manguna sa amin, at mahayag, Lord, ang mga taong ito, Panginoon, especially, Lord God, ang mga nagkasala o hanggang ngayon walang pagkakilala sa'yo. Dalangin namin ang kaligtasan, Panginoon, at ingatan mo po ang buhay ng bawat isa, Panginoon. Thank you for your love. Thank you for your forgiveness, O God. In Jesus' name, Amen. Dako tayo sa pangalawang huling wika na binanggit o binitawan ng ating Panginoong Jesucristo. At ito po'y matatagpuan sa Luke chapter 23, verse 43. Sinasabi ko sa iyo, isasama kita ngayon sa paraiso. Ito po ay binanggit ng ating Panginoong Jesucristo sa isang magnanakaw o sa isang makasalanang tao na nagpahayag ng pagtanggap o pagkilala sa ating Panginoon Jesus bilang tagapagligtas. Ang sabi po ng 39, tinuya rin siya ng isa sa mga salarin na kapako sa tabi niya. Hindi ba ikaw ang Kristo? Iligtas mo ngayong sarili, pati na rin kami. Verse 40. Ngunit pinagsabihan naman ito ng kanyang kasama. Wala ka bang takot sa Diyos? Ikaw ay pinarusahan din tulad niya. Verse 41, tama lang na tayo parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang taong ito'y walang ginawang masama. Verse 42, at sinabi pa nito, Jesus, alalanin mo ako kapag naghahari ka. Sa verse 42 po, na nagpahayag ng pagsisisi ang isang makasalanang tao. Siya po'y sumampalataya o kumilala na ang kaharap niya ay tagapagligtas. Ang kaharap niya ay isang Mesaya, Savior. And look at verse 43. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo, isasama kita ngayon sa paraiso. This is the word of hope. Na talagang akala mo, makasalanan kang tao, akala mo wala nang pag-asa, akala mo wala nang malalapitan, wala nang tutulong, pero meron. Ngayon din, sabi ni Kristo, ngayon din, dahil tinanggap mo ako, dahil handa kang tanggapin ako, dahil handa kang kilalanin ako, dahil handa ka na kilalanin ako bilang isang Diyos, isasama kita sa paraiso. Hindi ka mabibigo, kapatid, pag tinanggap mo si Jesucristo. Pag kinilala mong Diyos ang ating Panginoon Jesucristo, hindi ka mabibigo. Kay Kristo, laging may pag-asa. Dahil ang totoong pag-asa, si Kristo lang at sa Kanya lang matatagpuan. Purihin po ang Diyos sa hapon pong ito. At tayo po ngayon ay nasa ikatlong wika na sinabi ng ating Panginoong Hesus sa kanyang 7 huling wika na binanggit doon sa krus. At salamat po sa salita ng Diyos na talaga punong-puno po ng
pag-asa, punong-puno ng pagpapatawad, at tayo po ngayon ay patuloy na makinig ng salita po ng ating Panginoon. At manalangin po muna tayo. Ama naming Diyos, salamat po sa oras na to, salamat po sa mga salita mo, Panginoon, na patuloy po na amin pong napakikinggan, Panginoon, at napag-ubulay-bulayan. Maraming pong salamat sa iyong dakilang pagmamahal sa amin, na patuloy po, Panginoon, na amin pong inaalala sa hindi lamang sa oras na to, Panginoon, kundi sa bawat araw ng buhay namin. Salamat po, O Diyos, sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen, amen. Atin pong makikita ang ikatlong huling wika, ikatlong winika ng ating Panginoong Yesus sa aklat po ng Juan, chapter 19, verse 25 to 27. Sabi po dito, nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid nitong babae, si Maria na asawa ni Cleopas at si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad na nasa tabi nito, sinabi niya, "Ina, ituring mo siyang sariling anak." At sinabi niya sa alagad, "Ituring mo siyang iyong ina." Mula noon, sa bahay na ng alagad na ito, tumira ang ina ni Jesus. Makita po natin sa mga unang talata na sa pagkakataon pong ito ay meron pong dalawang grupo, no? Dalawang grupo sa malapit sa paanan ng krus ng ating Panginoong Hesus. Ang isang grupo, ang isang malaking grupo ay humahamak at kumukutya, nagpapahirap sa ating Panginoong Hesus. Ngunit ang maliit na grupo po na to, na kinabibilangan ni Maria Magdalena, 4 na kababaihan at isa pong lalaki na kanyang alagad na si Juan na kanyang alagad na minamahal, ay nakita po niya, no? Nakita po niyang nasa tabi ng paanan ng kanya ng krus na kanya pong kinalalagyan sa oras na to. At hayaan niyo po na patuloy na atin pong makita ang patuloy po na kahalagahan nito sa buhay ng bawat isa sa atin, kung paano ang salitang ito ng ating Panginoong Hesukristo ay nagbigay sa atin ng sobrang pagpapaalala na siya po ang Diyos na talagang very affectionate, no? Talagang sobrang nagmamahal, sobrang nagmamalasakit sa bawat isa po sa atin, katulad ng kanya pong ina, no? At ang kanyang minamahal na alagad, bagamat pasan-pasan po niya ang hirap ng dinaranas niya para po sa kaligtasan ng buong sangkalupaan, no? Kaligtasan ng bawat isa na mananalig sa kanya. Ngunit hindi pa rin po niya nakalimutan na alalahanin ang kanyang iiwanan, no? Ang kanyang iiwanan na kanyang ina, na sinasabi po ng mga Bible scholars na ang sa panahon pong ito ay namatay na ang kanyang ama na si Jose, at siguro po ang kanya din mga kapatid ay may mga kanya-kanya ng pamilya. Kaya nakita po natin sa kanya pong sinabing ito na ipinagtagubilin sa kanya pong alagad na si Juan ang kanyang ina. At tunay po, no, na talaga pong makita po natin ang kahalagahan, kung paano pinahalagahan ng Panginoong Hesus, no, ang kanyang ina sa laman, no, sa kanyang ina na sa tindi ng kanyang paghihirap ay naalala pa po rin niya, no, bago po niya iwanan, no, ang kahalagahan kung paano po ang pag-o-honor, no, ang talaga pong pagkilala sa magulang, pagmamahal sa magulang bilang ginamit upang siya po ay maipanganak dito po sa lupa at maging tao. At hayaan po natin na tayo po ay mapaalalahanan din sa oras na to na bilang anak sa mga magulang, hayaan natin na patuloy nating ipadama, no, gaano man sinasabing kabisi o anuman, ay wag maging hadlang upang ipadama natin ang mga pagmamahal natin sa ating mga magulang. At kung paano ang ating Panginoong Hesus ay napaka gandang halimbawa ang iniwan po sa atin, no, na
sa sobrang pagmamahal niya, no, sa sobrang pagmamahal niya sa bawat isa po sa atin, inialay niya ang kanyang buhay doon sa krus at naghirap, tinanggap ang lahat ng hirap, pinasan ang lahat ng ating mga kasalanan. Pero hindi pa rin po niya nakalimutan na ipadama ang kanyang pagmamahal sa kanyang ina at sa kanya pong minamahal din na alagad ang si Juan, no, na kanya pong nakita na napakalapit doon sa kanya pong krus na kung saan doon po siya ipinako, no? Doon po siya nakapako sa mga oras na ito. At hayaan po natin na talaga pong madama po natin ang pagmamahal ng ating Panginoon, pagmamalasakit ng ating Panginoon sa bawat isa po sa atin. Kung titinan po natin, no, babasahin po natin at yung mga nakaraan pang verses na ang alagad po niyang ito ay sinasabi na sobrang mahal na mahal niya, ano pat humilig ito sa kanyang dibdib, no? Hindi po ibig sabihin, no, na may favoritism ang Panginoon, kundi lahat po tayo mahal ng Panginoon. Sinasabi po ng Juan 3 verse 16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. No, sa sanlibutan po, lahat tayo, lahat ng mananalig sa ating Panginoon. Kaya't ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya ay di mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Salamat sa pagmamahal ng Panginoon na wala pong kinikilingan. Bagamat makita po natin na sabi nga po doon ay minamahal niya na alagad. Dahil po naandun talagang ipinakita ni Juan na kahit po ang mga alagad sa oras na to ay nung hinuli ang ating Panginoong Jesucristo ay nag-alisan po, no, dahil sa takot. Pero nakita po natin, no, nang sa oras ng sobrang paghihirap ng ating Panginoong Jesucristo ay bumalik itong si Juan, no, at upang talagang ipadama din yung affection, yung talagang pagmamahal niya sa ating Panginoong Jesucristo, katulad po ng kanyang ina na nag-aruga sa kanya doon nung simula pa nang siya isilang, no, na talaga ipinadama na ang sobrang pagmamahal, sobrang pagmamalasakit niya sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya po hindi madali ang pinagdaraanan ng kanyang ina na si Mary, no, na sa pagkakataong ito nakita niya kung paano hirap na hirap ang ating Panginoong Jesucristo at nakita yon ng ating Panginoong Jesus kung paano ang pusong nagmamahal, kung paano ang pusong patuloy na nasasaktan dahil sa nangyayaring ito sa ating Panginoong Jesucristo. Hindi po lingid yon sa ating Panginoon, no? Hindi po nalingid sa ating Panginoong Jesus. Kaya sa kalapitan ng kanya pong ina at ng alagad na to ay nakita po niya kung gaano po naandon yung puso na to na talagang nagmamahal at patuloy na nagmamalasakit sa ating Panginoong Jesucristo, no? At yun po ay ganun din po yung naramdaman ng ating Panginoong Yesus. Higit pa sa naramdaman nitong si Mary at ng kanyang alagad, ang pagmamahal, ang pagmamalasakit, no? Yung affection na to na ibinigay sa atin, yung ipinakita na to na ibinigay sa atin, no, sa mga huling winika ng ating Panginoong Yesus. Maraming salamat at hayaan nating madama natin palagi ang pagmamalasakit ng ating Panginoong Yesus, ang pagmamahal ng ating Panginoong Yesus. Bagamat sa panahong ito ay talagang hirap na hirap ang ating Panginoong Yesus. Sa ngayon po ay patuloy na ang ating Panginoong Yesus, no, na nagnanais na tayo ay magpadama ng pagmamahal, ng pagmamalasakit sa Kanya, no, sa bawat isang mahal natin sa buhay, sa bawat isang inilalapit ng ating Panginoon, sa bawat isa po sa atin, katulad po nitong si Mary, no, na inilapit ng ating Panginoong Yesus sa buhay ni Juan na kanyang pamangkin, no, na andun po, na hindi lamang pinapakita po dito na hindi lamang ang sarili nating pamilya ang ating pagmalasakitan, kundi ang mga tao na nasa ating paligid, no, na nais ng Panginoon na maipadama natin ang pagmamahal ng Panginoon, ang kaligtasan, ang pag-asa na dulot ng ginawa ng Panginoon doon sa krus. Maraming salamat sapagkat alam natin na talaga pong ginawa ng ating Panginoong Yesus ang lahat para po sa atin, no, at nawa po
na ano mga pinagdaraanan natin ay talagang madama natin yung pagmamahal ng Panginoon, madama natin yung pagmamalasakit ng Panginoon, katulad ng ipinadama niya sa kanyang ina at sa alagad na kung saan na naandon sa paanan ng krus, na kung saan siya ay nakabayubay doon sa krus. Kaya salamat sa oras na to. Hayaan natin na patuloy na ipadama sa atin, madama natin, at patuloy nating maramdaman ang pagmamahal ng Panginoon, pagmamalasakit ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Marami pong salamat sa Panginoon. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, salamat po sa oras na to. Salamat sa iyong dakilang pagmamalasakit, sa iyong dakilang pagmamahal na ibinigay mo po sa amin, Panginoon, sa oras na to. Salamat po, Panginoon, sapagkat alam namin na hindi po yung pangsarili mong naramdaman, Panginoon, damdamin, Panginoon, ang iyo pong tiningnan, Panginoon, kundi kami, Panginoon, na Lord God, na andun din, Panginoon, sa mga panahon, Panginoon, na talagang kami ay nasasaktan, Panginoon, na andyan ka din, Panginoon, upang patuloy na magmalasakit, upang patuloy na magpadama, Panginoon, Lord God, ng iyong pagmamahal at pagmamalasakit sa bawat isa sa amin. Salamat po, Diyos. Salamat po, Panginoon. Samahan mo ang buhay ng bawat isa, sino man sa oras na to, na may daladalang mga kabigatan, Panginoon, na may daladala, Panginoon, na nasasaktan, Panginoon, problema, suliranin. Hayaan mo, Panginoon, na patuloy mo abutin sila ng iyong pagmamahal. Abutin sila, Panginoon, ng iyong pagmamalasakit sa bawat isa sa amin, Panginoon, bilang iyong mga anak, Panginoon, Lord God. Maraming pong salamat. Pinupuri ka namin. Binabalik sa iyo ng papuri sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Magandang hapon po. Nais ko pong ibahagi sa atin ngayon ang ika-4 sa huling mga wika ng ating pong Panginoong Jesucristo. Sabi po sa Matthew 27 verse 46, about 3 in the afternoon, Jesus cried out in a loud voice, Eli, Eli, lema sabachthani, which means, my God, why have you forsaken me? Sa Tagalog, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Sa oras po na to, nais nating makita yung isa pa pong napakahalagang anggulo nung si Kristo po ay nakabayubay sa krus ng Kalbaryo. Sabi po ng ating Panginoong Hesus, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ano kaya ang dahilan bakit itong ating Panginoong Jesucristo ay tinalikuran ng kanyang Ama? Samantalang, alam po natin na because Jesus is the Son of God, from eternity past, Jesus said, I and the Father are one. From eternity past, kasama na po yun eh. Hindi po naghihiwalay. Nang si Kristo po ay bautismuhan, ang sabi mismo ng ating Diyos Ama sa langit, siya mismo ang nag-confirm at nag-testify, this is my Son, my beloved Son, whom I am well pleased. Alam po natin na si Kristo ay mahal na mahal ng kanyang Ama. At pagkatapos sa lahat ng kanyang ginagawa, kikita mo, laging si Kristo aakyat sa bundok, sa burol, mananalangin, kakausapin ng kanyang Ama. So close. At sobra pong yung pagkakaisa nila bilang Diyos Ama at Diyos Anak, ganun na lang. At si Kristo, ganun din ang sinabi niya sa kanyang Ama. Ako'y naparito para sundin ang kalooban ng aking Ama. Kahit nung siya po ay nandun na sa Garden of Gethsemane, at sa oras na siya'y nagpapawis na ng butil-butil na dugo sa kanyang katawan dahil sa alam niyang hirap na kanyang daranasin, kahit sa oras na yun ay sobrang bigat sa kanyang damdamin, ang sabi niya Ama, kung maaari po ay ilayo niyo sa akin ang saron ng paghihirap na to. Pero dahil sa pag-ibig din at pagsunod ni Kristo sa kanyang Ama, ang sabi niya, ganun pa man,
Huwag ang kalooban ko ang mangyari, kundi ang kalooban mo. Look at that love and that obedience and submission. Yung ama nagmamahal sa anak, yung anak nagmamahal sa ama. Pero this time, sabi po ng ating Panginoong Jesucristo, My God, why have you forsaken me? Pagkatapos niyang sumunod hanggang dun sa krus ng Kalbaryo, siya ay nakabayubay dun sa krus at ginagampanan ang kanyang tungkulin, ang kanyang layunin, bakit siya pinadala ng kanyang ama. At this point in time na kailangan niya ang lakas, ang aliw ng kanyang ama, saka pa siya pinabayaan, tinalikuran ng kanyang ama sa langit. Pero tinan niyo po makikita natin na maging, sabi ng salita ng Diyos, the preceding verse, ang sabi po ay mula alas 12, nagdilim ang kalangitan. Nagkaroon po ng eclipse sa panahon po na yon. Parang, sabihin mo, parang pati langit nagluksa, pati langit nagtago ng kanyang mukha. Sobrang lungkot na ang ama at ang anak ay naghiwalay sa pagkakataon po na yon. Ang ama na hindi kailanman iniiwan ng anak, sa oras po na yon, ang sabi ng salita ng Diyos, tumalikod ang ama sa kanyang anak at hindi niya magawang matingnan ang kanyang anak habang ang kanyang anak ay nakapako doon sa krus ng Kalbaryo. Ano pong dahilan? Itong ama na sobrang nagmamahal sa kanyang anak, itong ama na sobrang dikit sa kanyang anak, bakit sa oras na kailangan siya ng kanyang anak, saka pa po tumalikod ang ama sa kanyang anak? Well, isa lang po ang dahilan. Yun ay dahil pa rin sa matinding pagmamahal ng Diyos Ama sa atin. Tandaan niyo po, John 3:16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, so that whoever should believe in Him should not perish, but have everlasting life. Ganun na lamang daw po ang pag-ibig ng Diyos sa buong sanlibutan, kung kaya't ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan at hindi mapahamak. Pero anong connection po nito na ang Diyos natin, na ang Diyos Ama ay tatalikuran ang kanyang anak, sapagkat sa oras po na yun, lahat ng kasalanan natin, lahat ng kasalanan ng buong mundo, mula pa po noon hanggang sa ngayon, hanggang sa darating pang mga panahon, lahat ng taong nabuhay, nabubuhay, mabubuhay sa buong mundo, lahat na po ng kasalanan ng tao, gaano man karami po ito, gaano man katinding kasalanan, sa oras po na yon, nasa balikat lahat ng ating Panginoong Jesucristo habang siya'y nakapako doon sa krus ng Kalbaryo. At yung pong kasalanan na yon, na nakabalot sa ating Panginoong Jesucristo, yun yung dahilan bakit ang Diyos po natin, ang Diyos Ama ay tumalikod sa kanyang anak, sapagkat sinasabi po ng salita ng Diyos na ang Diyos ay banal. Ang Diyos po natin ay banal at kailanman wala po siyang, hindi niya kayang tingnan ang anumang karumihan, ang anumang kasalanan. Hindi po niya kayang tagalan. Hindi po pwedeng manatili ang kasalanan sa kabanalan ng Diyos o ang kabanalan sa kasalanan. Hindi po pwede. At sa oras po na yun na ang ating Panginoong Jesucristo ay nakabayubay dun sa krus ng Kalbaryo, punong-puno ng kasalanan. Nino, kasalanan po natin. Si Kristo po'y banal, ngunit sa oras po na yon, kanyang inako ang lahat ng kasalanan ng buong mundo. Ikaw at ako, nabuhay at nabubuhay at mabubuhay pa. Sakop-sakop lahat ng ating Panginoong Jesucristo. At ang Diyos Ama, gaano man niya kamahal ang kanyang anak, ngunit sa oras na yon, nagsilbing makasalanan. Inako pong lahat ang kasalanan natin na ang kanyang anak na banal na sa oras po na yon ay makasalanan. Ang kanyang anak po na yon sa oras na yon dala-dala ang lahat ng ating mga kasalanan. And kahit po gano'n na lamang ang pag-ibig niya sa kanyang anak, sa oras po na yon hindi kayang tagalan ng Diyos na banal
ang anumang kasalanan, masakit man sa puso niya, masakit man sa puso ng kanyang anak, sabi ng salita ng Diyos, pansamantalang tumalikod ang ama sa kanyang anak dahil sa kasalanang dala-dala ng Panginoong Hesus. At yun po'y kasalanan po natin. Because of us. Because of our sins. Dahil sa kasalanan ng sanlibutan, ang Diyos Ama, kinailangang talikuran ang kanyang bugtong na anak. All because of love. Dahil mahal niya po tayo. Dahil kung hindi po matatapos ang misyon ng ating Panginoong Jesucristo na akuin niya ang kasalanan at dahil doon akuin din ang kaparusahan na para po sa atin. Dahil sa ginawa ni Kristo, kinakailangan pong magsakripisyo hindi lang ang Panginoong Hesus, kundi maging ang Diyos Ama, tiisin ang sakit ng kalooban, talikuran pansamantala ang kanyang anak habang dala-dala ang lahat ng ating pong mga kasalanan. What love? Anong klaseng pag-ibig na kaya pong isakripisyo talaga ang lahat para po sa atin. Naalala ko lang po ang isang pangyayari sa buhay ni Abraham. Nangako ang Diyos sa kanya ng isang anak. Nung siya mag-100 taon na, ibinigay ang anak, si Isaac. Paglipas ng ilang taon, ang batang to'y malaki-laki na. Ang sabi ng Diyos sa kanya, ihandog mo si Isaac sa akin. Kasama ng katulong, kasama ng panggatong, ang mag-ama ay naglakbay papunta sa bundok. At doon, inialay ang kanyang anak. Meron pong pelikula na naalala ko may kwentuhan ng magtatay nung malaman na ng anak na siya po ang ihahandog ng kanyang ama. Habang umiiyak ang bata, habang tinatalian siya ng kanyang amang si Abraham, umiiyak din si Abraham. This time, alam na ni Isaac, siya ang ihahandog ng kanyang ama sa Diyos. At sa panahon po na yun, sa kaisipan ni Abraham, ang ibig sabihin nito ay ihahandog ng buhay. No? Ihahain sa Diyos, sasaksakin at susunugin. Kaya habang nag-uusap ang mag-ama at parehong luhaan, sabi ni Isaac, Ama, mayroon bang hihingi ng Diyos sa'yo na hindi mo ibibigay? Umiyak daw si Abraham, doon sa pelikula pong napanood ko. Umiyak si Abraham, sabi niya, Anak, wala. Lahat ibibigay ko. Sama. Kahit yung pinakamamahal ko. Alam niyo, no? Ang Diyos natin po sobrang mahal pala tayo. Larawan po yun ng pagmamahal ng Ama sa atin. Na ang Diyos Ama kaya ding ibigay ang kanyang bugtong na anak. No, kung siguro ang magtatanong din sa kaisipang tao lang, no? Si Kristo, Ama, meron ka bang hindi ibibigay para sa tao? At ang isasagot ng Diyos, wala na. Lahat ibibigay ko. Pati pinakamamahal ko para sa tao. Ang Diyos Ama po at ang Diyos Anak na kailanman hindi naghiwalay sa oras po na yon, naghiwalay dahil sa matinding pagmamahal sa atin. Sa mga magulang at kapatid, siguro, hindi po siguro, dapat nating suklian ang pagmamahal ng Diyos sa atin at ang ginawang sakripisyo ni Kristo para po sa atin. Na dahil tayo pinatawad, inako ang ating mga kasalanan,
tinubos sa kaparusahan. Ang suklian po natin ng pagmamahal, ang suklian din natin ng pagsunod sa ating pong Panginoon. Marami pong salamat. Naway pagpalain tayo, naway pinalakas tayo ng salita ng ating Panginoon. Sa Diyos po ang kapurihan. Amen. Great day, Conquerors! Magandang araw po sa bawat isa po sa atin. Alam ko, bawat isa sa atin ay patuloy na pinagpapala ng ating Panginoon. Para po sa ikalamang wika ng ating Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo, ang sabi po sa John chapter 19 verse 28, alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay, kaya't upang matupad ang kasulatan ay sinabi niyang, nauuhaw ako. Hayaan nating mula sa talata pong ito na winika ng ating Panginoon ay magkaroon tayo ng kalakasan, pagpapaalala at may matutunan tayo sa mga talata pong ito. Ano ang makikita natin dito? Number 1, tinapos ni Jesus ang purpose niya, ang dahilan, ang layunin kung bakit po siya naparito sa mundo. At malinaw yon para sa bawat isa sa atin na nabasa natin sa salita ng Diyos, na parito siya para ang bawat isa sa atin ay iligtas o maligtas sa pamamagitan po ng gagawin niya pong ito. Ang sabi po sa ibang translation, alam ni Jesus na tapos na ang mission niya. Sabi doon, alam ni Jesus na tapos na ang mission niya at para matupad ang nakasulat sa kasulatan, sinabi niyang nauuhaw ako. Mga kapatid, kahit sa point na nakabayubay siya dun sa krus ng Kalbaryo, determinado ang ating Panginoon Kristo na tapusin, bigyan ng kaganapan ang main reason, ang main purpose kung bakit siya naparito sa mundong ito. At iyon po ay para bigyan tayo ng kaligtasan. Ano ba yung makikita po natin dito? Binigyan niya rin ng katuparan ang nasusulat sa kasulatan kahit pa nandun sa krus ng Kalbaryo. Ano po yun? Katulad ng sinabi po sa awit 69:21, sa halip na pagkain ng ako'y magutom ang dulot sa akin, mabagsik na lason. Yun po yung inoffer sa kanya nung sinabi ng ating Panginoon na nauuhaw siya. Suka at di tubig ang ipinainom sa kanya. Sa awit 22:15, ang aking kalakasan ay natuyo na parang tigang na lupa at ang aking dilay dumikit sa aking ngalangala. O Panginoon, pinabayaan niyo ako sa lupa na parang isang patay. Ito po yung mga sinabi sa kasulatan na binigyang katuparan ng ating Panginoon nung sinabi niyang nauuhaw ako. At nakita natin kung anong in-offer sa ating Panginoon sa mga oras na yun, kung paano po siya ililipusta. Ano pa po yung pwede natin makita dito? Ang pagiging tao ng ating Panginoon Kristo. That time, yes, siya ay Diyos na nagkatawang tao at that time na patunayan natin na talagang si Kristo sa mga panahong yun ay taong tao. Lalo na nung sinabi niyang nauuhaw ako. Tayo mga tao, nauuhaw na tayo. Same thing ang sinabi ng ating Panginoon, nauuhaw ako. Tulad na sinabi sa John 19:28, sabi doon sa pinakadulo na binasa natin kanina, nauuhaw ako. Ang tanong, saan nauuhaw si Kristo? Si Kristo ay nauuhaw, number 1, sa pag-ibig ng Ama. Sapagkat alam naman natin na sa mga panahong iyon, pansamantalang tinalikuran si Kristo ng Diyos Ama for Him to accomplish His purpose kung bakit siya naparito sa mundong ito. Kahit sa sandaling oras na yun, nauuhaw siya
sa pag-ibig ng Ama. Dito natin makikita yung katindihan ng relasyon ng Ama at ng Anak. Ang tanong, tayo po ba bilang mga anak ng Diyos, ganito rin ba tayo mauhaw sa pag-ibig ng Diyos para sa bawat isa sa atin? O kapag may pinagdadaanan lang, para dun lang natin maaalala? Number 2, nauuhaw si Kristo sa pag-ibig ng bawat isa sa atin. I believe sa mga panahon na to, katulad ng lagi ko pong sinasabi, God is very much enjoying His time with us. Yes, naka-enhanced community quarantine tayo, may crisis tayong pinagdadaanan. But you know what? I believe really God is enjoying His time with us. Nauuhaw niya sa pag-ibig ng Ama. At the same time, nauuhaw siya sa pag-ibig ng bawat isa sa atin. I hope sa mga panahon na to, as we talk about 7 last words of the Lord Jesus Christ, hayaan natin na mapawi natin yung uhaw na yon at patuloy nating ipadama sa Kanya yung pagmamahal na para sa Kanya na kinauuhawan niya, na hinihintay niya, na inaasam niya sa lahat ng oras at pagkakataon. Number 3, nauuhaw siya sa kaligtasan ng bawat isa sa atin. Nais niya ng bawat isa sa atin ay matamo itong kaligtasan na ino-offer niya para sa lahat ng tao. Mga ilang points to ponder na pwede po natin kunin mula sa talata pong ito, na pwede maging kalakasan sa bawat isa sa atin sa oras po na ito. Una, ang mga pinagdadaanan natin ay laging may dahilan, laging may purpose. At mula sa mga pinagdadaanan nating ito ay may lalabas na mabuti. Lahat po ng pangyayari sa buhay po natin, isama na po natin yung nararanasan natin ngayon, lahat pong ito ay may dahilan, may rason, at higit sa lahat, out of this, na parang negative, lalabas na mabuti. Remember this, that God has a purpose for our pain, for our suffering. Sa lahat po, something good can always come from our painful situations. Ngayon po, maring hindi maganda pinagdadaanan natin. Pero ang dami nating naiisip, ang dami nating nare-realize na wow. Number 2, naiintindihan ng Diyos ang lahat ng pinagdadaanan. Saan ka man naroon ngayon na nanonood, naiintindihan ng Diyos mga pinagdadaanan mo. So wag mo isipin na nag-iisa ka lang. Bago mo papagdaanan ng lahat ng yan, dinaanan na yan ng ating Panginoon Kristo. And because of that, naiintindihan niya lahat ng pinagdadaanan po ng bawat isa sa atin. Si Kristo, no, sa mga panahon na yon, walang kain, walang tulog, bubugsarado, sugatan ng katawan, sugatan ng kalooban, pinagtulong-tulungan, itinatuan ng kanyang kaibigan, binaliwala, inilipusta, pinagbintangan, hindi pinahagan, dinuraan. Naiintindihan ng Lord ang pinagdadaanan natin kahit sa mga oras na to. Kaya huwag po tayong mawala ng pag-asa sapagkat alam natin, may Diyos na nakakaunawa sa pinagdadaanan po ng bawat isa po sa atin. It is very comforting to know that we have a God who understands our suffering, our temptation, and we can be confident that if nothing else, He will hold us tightly in His loving arms because He understands our painful experiences in life. Kapatid, nauunawaan ng Diyos. Naiintindihan ng Diyos ang lahat ng pinagdadaanan po ng bawat isa po sa atin. The question is, nauuhaw ka ba? Saan? Pagmamahal, pangunawa, atensyon, pansin, solusyon. Sabi ng Panginoon,
ang lahat ng umiinom sa tubig na ito ay muling mauuhaw, pero ang sino mang iinom ng tubig na ibinibigay ko ay hindi na muling mauuhaw. Ang sagot sa uhaw na meron ka ay walang iba kung hindi ang pag-ibig ng Diyos para sa bawat sa pusa atin. Hayaan natin na sa mga ganitong panahon at pagkakataon, mapawi ng Panginoon ang uho ng bawat isa sa atin. Iyon ay kung bibigyan natin siya ng pagkakataon sa buhay natin. Ang ika-6 na sinambit ng Panginoon habang siya'y nakabayubay doon sa cross ng Calvary ay matatagpan po natin sa John chapter 19 verse 30. Nang masipsip na ni Jesus ang alak, kanyang sinabi, naganap na. Iniyukayok ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Sabi ng Panginoon, naganap na. Sabihin, tinapos ng Panginoon anuman ang kanyang layunin, bakit po siya ipinadala sa mundong ito. Na siya po ay nangaral patungkol sa kaharian ng Diyos. Siya po ay nagpagaling ng may mga karamdaman. At ang higit sa lahat, ay kanyang ibinigay ang kanyang buhay para sa ating lahat. Sabi ng Bible in Romans chapter 3 verse 23, na ang lahat nga ay nagkasala at hindi na makakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. At ang sabi ng Romans chapter 6 verse 23, na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ang mission, pinaka-mission ng Panginoon ay tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Na kanyang ibinigay ang kanyang sarili upang tayo ay matubos sa lahat nating kasalanan. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Si Jesus doon sa cross, namatay. Kaya po, ang Panginoong Hesus, ang pag-asa ng bawat isa. Siya yung magbibigay ng kalayaan sa lahat ng sumpa ng buhay po natin. Kalayaan sa kasalanan, kalayaan sa karamdaman, kalayaan sa kahirapan. Noong si Jesus ay hinuli ng mga sundalo, ay hindi po siya umimik. Dahil iniisip po tayo, dahil mahal po niya tayo, na kahit anong tinanggap niya na parusa, siya po ay dinuraan, siya po ay sinuntok, sinangpal, tinadyakan. Lahat tinanggap niya yon. Dahil gusto niyang pagbayaran ang lahat ng kasalanan po natin hanggang doon sa cross ng Calvary. At si Jesus po ay nagpaubaya hanggang kamatayan doon sa cross ng Kalbaryo. So, ibig sabihin, si Jesus ay nagsakripisyo para sa ating lahat upang tayo po ay magkaroon ng kalayaan sa buhay sa lahat ng gawa ng diablo. Nasabi po ni Jesus,
cheer up. Napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Kaya po sa umagang ito, palagi mong tandaan ang ginawa ni Jesus doon sa cross, na ikaw ay kanyang tinubos, na ikaw ay kanyang binigyan ng kalayaan sa lahat ng gawa ng dyablo, sa lahat ng sumpa ng buhay. At ngayong araw na ito, Holy Friday, alalahanin natin ang lahat ng ginawa ng ating Panginoong Hesus doon sa cross, na siya po ang nagbigay ng kalayaan ng bawat isa. Sabi ng Panginoon, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, na kanyang ibinigay ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang gusto ng Panginoon, tayo po ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ayaw po niya na mapahamak ang bawat isa. Mahal na mahal po tayo ng Diyos. Kaya po ang gagawin natin ay sumampalataya sa kanyang anak na si Jesus. Nang ibig sabihin, sumunod, mamuhay para sa ating Panginoong Hesus. Na ang lahat na sumusunod sa Panginoon, sabi po sa 1 John chapter 5 verse 12, ang sinumang sumusunod sa Panginoong Hesus ay mayroong buhay na walang hanggan. Mga magulang at kapatid, ngayon tandaan mo na tayo ngayon ay nagkaroon ng daan tungo sa kaharian ng Diyos, tungo sa langit, sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus, na kung siya'y naghahari sa iyo at iyong sinusunod, yun po yung daan ng buhay na walang hanggan kasama ang Panginoon doon sa langit. Mahal po tayo ng Diyos. Kaya po, sa panahong ito, lalong-lalo na po, mayroon tayong kinakaharap na crisis sa ating bansa, sa buong mundo. Kailangan po natin ang Panginoon na siyang maghari sa buhay po natin, na siya po ang siyang nasusunod sa buhay po natin. At yun po yung daan upang tayo po ay magkaroon ng katiyakan sa buhay na walang hanggan. Mahal tayo ng Lord, ayaw niyang mapahamak ang bawat isa. Gusto niya na tayo po ay kanyang makasama. Kaya po palagi nating tandaan ang ginawa ni Jesus doon sa cross ng Kalbaryo. Sabi niya, tapos na. It is done. It is finished. Tapos na po ang boxing. Tapos na ang laban. Tapos na ang laban mo. Tapos na ang laban ko. Sabi ng Panginoon, magalak ka. Dahil napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Ibig sabihin, tayo na sumusunod sa Panginoon, sumasampalataya sa Panginoon, ay patuloy na magtatagumpay. Dahil si Jesus ay nagtagumpay doon sa cross, tayo din ay magtatagumpay. Kapatid, palagi mong isipin, ang ating Panginoon, ang kanyang ginawa para sa iyo. It is done, sabi ni Lord. Tapos na. Ikaw ngayon ay malaya na sa lahat ng sumpa ng buhay. Sumpa ng karamdaman, sumpa ng kasalanan, sumpa ng kahirapan. At yun yung gusto ng Panginoon, dahil siya'y pumarito sa mundong ito upang bigyan ka ng buhay. Buhay na ganap, buhay na kasiyasiya. At yun po yung layunin ni Lord para sa ating lahat. Buhay na ganap, buhay na kasiyasiya. At yun po yung plano ng Lord
para sa ating lahat. Kaya kapatid, ngayong hapong ito, isipin mo palagi, mahal ka ng Diyos. Amen. Amen. Bago ko po ibahagi ang ikapitong huling wika ng ating Panginoong Jesucristo, nais ko po na ipaalaala sa mga tatay o nanay o sino man po ang tumatayong head of the family sa bawat pamilya po ngayon, ihanda po natin ang ating mga elemento para po sa ating Holy Communion. Sapagkat pagkatapos po nitong huling wika, tayo pong lahat ay magpapartake ng communion. Sabi ni Kristo, alalahanin ninyo ako kapag ginagawa niyo ito. So, pagkatapos po nito, sabay-sabay po natin gagawin bilang mga mananampalataya ang pag-alaala sa ginawa ni Kristo para po sa atin. Dito po sa Luke chapter 23, sabi po dito mula po sa verse 44, "It was now about noon and darkness came over the whole land until 3 in the afternoon, for the sun stopped shining and the curtain of the temple was torn in two. Jesus called out with a loud voice, 'Father, into your hands I commit my spirit.' When he had said this, he breathed his last." Mga magulang at kapatid, habang pinag-aaralan natin ang sinusubaybayan ng buhay ng ating Panginoong Jesucristo, no? Webis ng gabi, siya po'y hinuli at magdamag po siyang pinaparusahan. Pinagpasapasahan siya kay Pilato, sa high priest, at bawat puntahan niya, may kasamang pagpapahirap po iyon. Piniringan ng mata, binugbog, pinagbubuntal, hinubaran, hinamak, pinagtawanan, magdamag po. Walang tigil yung ordeal na yon sa Panginoong Jesucristo. Pahirap dito, pahirap doon. Hanggang sa, kung kayo po'y nakapanood ng tinatawag na, pelikulang tinatawag na The Passion of the Christ, na kahit papaano may nakita tayong idea kung papaano pinahirapan si Kristo. At kung papaano siya ay hinampas ng matatalas na bakal at bato na naging dahilan para magkagutay-gutay ang laman ng Panginoon. Ang kanyang likod ay mawakwak talaga. Sinabi po si Haring David, parang isang prophecy sa mangyayari kay Kristo. Sabi niya, ang likod ko'y parang bukid na dinaanan ng malalalim na araro. So, sa lahat ng ito na pinagdaanan po ng ating Panginoong Jesucristo, isipin natin, ba't di bumigay ang Panginoon? Bakit hindi siya namatay? Bakit hindi niya agad sinuko ang kanyang buhay? Habang binabasa ko po ito, many years ago, sabi dun sa huling wika, "Father, into your hands I commit my spirit." Tapos namatay siya. Pwede palang anytime tapusin na talaga ng Panginoon eh. Yung bang nagsisimula pa lang yung pasakit sa kanya, sobrang tindi ng kanyang dadaanan, ibigay agad niya ang buhay niya sa Ama. Katulad ng ating pong nabanggit kanina, sa panalangin ng Panginoong Jesucristo dun sa Garden of Gethsemane, sabi niya, "Father, if it is possible, let this cup pass from me." Pwede bang wag na lang mangyari to sa akin? Kaya lang, ang kadugtong ng kanyang panalangin, ganun pa man, hindi po ang kalooban ko, Ama, ang mangyari, kundi ang kalooban mo. Pero, ang point ko lang,
sa hirap na kanyang pagdaraanan na naging dahilan para tumulo ang dugo na pawis sa kanya sa sobrang sakit ng kalooban pa lang po yun, sapagkat si Kristo bilang Diyos, nakikita niya kung ano pa yung kanyang pagdadaanan sa magdamag hanggang doon sa krus ng Kalbaryo. Alam po niya to, walang nalilingid kay Kristo. Yung bang takot, hirap, sakit ng kalooban na pwedeng mangyari sa isang normal na tao, pwedeng nararanasan ng ating Panginoong Kristo ng oras po na yon. At nagsimula na nga po ang pahirap magdamag, tuloy-tuloy po yan magdamag. Any moment pala, naisip ko lang po, any moment, pwede naman pala niyang tapusin agad para hindi na niya maranasan ang iba pang tindi pa ng pwede pang mangyari hanggang ipako siya sa krus ng Kalbaryo. No? Pwede palang mangyari. Actually, sa John chapter 10, ang sabi po niya dito, dahil dito'y minamahal ako ng Ama, verse 17, sapagkat inialay ko ang aking buhay upang ito'y kunin kong muli. Walang makakakuha ng aking buhay, kusa ko itong ibinibigay. Pwede pala niyang ibigay. Naisip ko lang na pwede pala niyang ibigay agad. Sa kalahatian ng kahirapan niyang dinadaanan, sa kalahatian ng matitinding pinagdadaanan ni Kristo nung panahon po na yon, pwede pala niyang putulin agad at tapusin para hindi na maranasan yung iba pa. Pero, tinan niyo po, makikita natin, tinapos muna ni Kristo sa sixth last word niya. Ang sabi niya, it is finished. Saka pa lang niya idinugtong yung Ama, sa kamay mo, pinibigay ko na at pinagkakatiwala ko na ang aking spirito. Saka po siya namatay. Tignan niyo po, ang ating Panginoong Kristo, tinapos niya talaga Pagamat sa Garden of Gethsemane, may damdamin siyang pwede po bang wag na lang? Pero tinapos ng Panginoon, gaano man po katindi ang kanyang pinagdaanan, hindi niya pinutol sa gitna, hindi niya biglang sinabi, Ama, eto na ako, binibigay ko na ang buhay ko sa iyo, binibigay ko ng spirito ko sa iyo. Hindi po tinapos po lahat ng ating Panginoong Kristo hanggang sa dulo talaga, hanggang sa dulo, ginawa po niyang lahat para po sa bawat isa po sa atin. Actually, mayroon pong, kung mababasa, kung aalalahanin ulit natin, sa Luke chapter 23, ang sabi po dito, nung magdilim ang lahat, pagkatapos ang sabi dito, and the curtain of the temple was torn in two. No? Nahati daw po, o nabiyak. No? Nabiyak daw po ang kurtina sa templo sa dalawa. Mula sa itaas, pababa. Alam niyo po, no, maalala ko lang, sa Lumang Tipan, ang tabernacle ng ating pong Panginoong Kristo ay nahati po sa dalawang compartment. Meron pong tinatawag na the holy place, yung dakong banal, sa medyo outer niya, at yung pong pinaka-innermost, ang tawag po dito ay the Holy of Holies. At ang naghahati po sa dalawa po na to ay isang makapal na tabing kurtina. At ang kurtina daw po na to sa sobrang kapal ay higit 4 na pulgada, 4 inches ang thickness po nito. At sa loob po nito, andirito po yung Ark of the Covenant, the presence of God. Kaya ang tawag dito, dakong kabanal-banalan. Dahil ito po hinahati ng isang makapal na tabing, ang ibig sabihin, off limits ang tao po dito. Wala pong pwedeng pumasok po dito. Hindi katulad po nitong Holy of Holies na anytime, araw-araw, andyan ang mga saserdote o mga priest para maglingkod, para mag-alay sa Diyos. Pero ito pong dakong kabanal-banalan, wala pong pumapasok dito. Once a year lang at isang tao lang. Yung pong tinatawag nating the high priest, ang pinakapunong saserdote, minsan sa taon, papasok po doon. Okay? At sa pagpasok daw po niya, sabi po ng history, ng tradisyon po nila, ang sino man daw pong papasok po doon, ay may taling kadena sa paa. Sa kanyang paa daw po, nakatali ang kadena at mayroon ding nakalambitin, nakalawit pong maliit na bell, na habang siya'y naglalakad, ito po'y tumutunog. Parang nagsasabi sa mga taong nasa labas, buhay pa yung saserdote sa loob. Sapagkat alam po nila na mayroon pong mga pagkakataon pwedeng mamatay ang saserdote sa loob kung ito po ay hindi kalulugdan ng Diyos.
Kaya habang naglalakad, good news sa kanila po yun pag naririnig nila yung kalembang nito pong maliit na bell. Pero, pag tumigil na po ito, ibig sabihin patay na po yung pong pari o saserdote sa loob. Kaya wala namang pwedeng makapasok sa kanila kahit isa. Hihilahin na lang po nila yung tali na nakatali sa paa ng punong saserdote. Off limits ang presence ni God. Wala pong pwedeng pumasok doon. Pero alam niyo po, nung mamatay si Kristo, sabi po ng salita ng Diyos, o nakapako si Kristo sa krus ng Kalbaryo, pagkatapos sabi, it is finished, tapos na, sabi po ng salita ng Diyos, doon daw po sa templo, nabiyak yung kurtina po na yon. At ang maganda pa, ang pagkakabiyak daw po nito mula itaas, pababa, at nahati ang tabing. Naging bukas na po ito. Alam niyo mga kapatid, ano po ibig sabihin po nito? Na mula sa araw na yon, dahil sa ginawa ni Kristo, sabi niya, naganap na, tapos na. Mula sa araw po na yon, wala nang tabing na maghihiwalay sa Diyos at sa tao. Dakong kabanal-banalan ay bukas na ngayon sa sino mang taong gustong pumasok sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil sa ginawa ni Kristo, naging bukas ang presensya ng Diyos sa lahat ng tao. At ngayon, pwede nang pumasok kahit sino ulit dahil sa ginawa ni Kristo. Nakita ko lang po, no, pagkatapos po ng lahat ng ito, saka sinabi ni Kristo, ibinibigay ko na sa iyo, Ama, ang aking Espiritu. Isa pong palatandaan, tinapos talaga ni Kristo ang lahat bago niya isuko, bago niya ibigay ang kanyang buhay sa Ama. Bago siya namatay, tinapos po lahat ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi po siya nag-quit sa kalagitnaan. Hindi niya sinabi agad na sa kalagitnaan, Ama, kunin mo na ako. Hindi niya sinabi po sa ika-third ng mga ginagawa niya, Ama, kunin mo na ako. Tinapos pong lahat ng Panginoon sa atin, para sa atin, tinapos pong lahat ng Panginoon ang kanyang pagsasakripisyo, gaano man to katindi. At pagkatapos po ng lahat, at sa kanya po sinabi, Father, into your hands I commit my spirit. At pagkatapos daw po niyang sabihin to, inihingan niya ang kanyang huling hininga. At verse 47, the centurion, seeing what had happened, praised God and said, surely this was a righteous man. Opo, no? Anong himala po ito, no? Sinong tao ang pagkatapos mong sabihin, Ama, binibigay ko na sa iyo ang spirito ko, at pag sinabi mo yun, aalis ng spirito mo, o ikaw ay mamamatay na. Wala pa silang nakitang ganito. Totoo yung sinabi ni Kristo, ako ang may kapangyarihang magbigay nito. Ako din may kapangyarihang bumawi nito. Well, alam natin, ika-3 araw, muling nabuhay si Kristo. Pero ang point po natin ngayon, hindi agad sumuko si Kristo. Tinapos po niya ang laban. Tinapos po niya ang misyon niya para po sa atin. Mga magulang at kapatid, meron po tayong dakilang Panginoon. Meron po tayong dakilang tagapagligtas. Meron tayong Kristong hindi tayo iniwan sa ere nung siya'y hirap na. Meron tayong tagapagligtas na tiniis ang lahat hanggang sa dulo. Nung tapos na ang lahat, alam niyang secured ang kapatawaran, alam na niyang secured ang kaligtasan, alam na niyang tiyak na may buhay na walang hanggan para sa lahat ng makasalanan na mananampalataya sa kanyang ginawa. Nung alam niyang tapos na ang lahat, sa kanya binalik sa Ama ang kanyang spirito. Salamat po sa Panginoon, meron tayong Kristo hindi tumalikod hanggang matapos ang lahat. Purihin po ang pangalan ng Panginoon dahil doon may kaligtasan para sa iyo at para sa akin. Dahil kay Kristo
tiyak na ang buhay na walang hanggan sa sino mang tatanggapin siya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Ulitin ko lang po, John 3:16. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa buong sanlibutan, kung kaya't ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, kaya't ang sino mang sa kanya, kay Kristo, ay manampalataya, ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tandaan po natin, si Kristo lang ang daan tungo sa buhay na walang hanggan. Sa silong ng langit, walang pangalang ibinigay na sukat ikaligtas ng tao, kundi ang pangalang Jesucristo. Sa oras po na to, nais ko pong anyayahan lahat upang tanggapin si Kristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Kung dati ka ng mananampalataya, ang muli mong sariwain ang pagsuko ng buhay mo sa Panginoon. Lalo na po sa mga mananampalatayang on and off. Mga Kristiyanong hindi talaga ganun kaseryoso. Samantalahin po natin ang pagkakataon na to. Kung sa oras na to kasama ka ng pamilya mo naman na nakikinig at nanunood, at this time, for the first time, narinig mo ang matinding pagmamahal ni Kristo para sa iyo. Inaanyayahan din kitang tanggapin si Kristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, at huwag mawalan ng kabuluhan ang ginawang sakripisyo ni Kristo para sa iyo, para sa atin. Tayo pong lahat ay yumuko, tayo po'y pumikit, at sumunod po kayo sa panalangin. Sabihin po ninyo, Panginoon, marami pong salamat sapagkat sa oras na to narinig ko mula pa kanina sa unang huling wika hanggang sa dulo, nakikita ko ang pagmamahal mo sa amin. Salamat, Jesus, sa iyong dakilang pag-ibig. Salamat po, Ama, sa pagkakalob mo ng iyong anak na si Jesus. At ako ang dahilan bakit napako si Kristo sa krus. Tinatanggap kita ngayon bilang Panginoon ko at sarili kong tagapagligtas. Mula po ngayon, ikaw na ang hari at Diyos ng buhay ko. Alam ko sa krus ng Kalbaryo, pinatawad mo na ang lahat ng kasalanan ko at pinananampalatayanan ko po ang ginawa mong sakripisyo para sa akin. Marami pong salamat sa kapatawaran. Marami pong salamat, ikaw ay nasa puso ko ngayon. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Marami pong salamat sa bawat isa na ginawa po yung panalangin po na yun. Tinitiyak ko po sa bawat isa ang pangako po ni Kristo, ang sino mang pinananahanan ng anak ng Diyos ay pinananahanan ng buhay na walang hanggan. Salamat sa Panginoon. Sa oras po na to, atin pong aalalahanin ang banal na hapunan ng ating Panginoong Jesucristo. Kunin po natin ang tinapay, kunin po natin ang katas ng ubas o anumang pong juice na mayroon po ngayon kayo sa inyong tahanan, at aalalahanin po natin to. Tayo po'y manalangin. Ama, marami pong salamat muli sa ginawa mo para po sa amin, ang pagsusugo ng iyong anak na si Jesus upang kami ay maligtas, upang kami patawarin sa lahat ng aming kasalanan. At ngayon, amin pong inaalala ang dakilang sakripisyo ni Kristo para sa amin. Marami pong salamat. Maging kalakasan to, maging kagalingan po ito para sa aming lahat. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Tas po natin ang simbolo ng katawan ng ating Panginoong Jesucristo, ang tinapay. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon nang gabing siya'y ipagkanulo, siya'y dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso ito at sinabi, ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Salamat po, Panginoong Jesus, dahil sa ginawa mo
hindi na ako mapapahamak. Dahil sa ginawa mo, hindi na ako mapaparusahan. Sapagkat sinabi ng iyong salita, ang sinumang nanampalataya sa iyo ay hindi na hahatulang mapahamak. Salamat po. Salamat din po sapagkat sa mga latay at sugat ni Jesus, kaming lahat nagsigaling na ang aming mga karamdaman. Sa pangalan po ni Jesus. Sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. Kainin po natin. Tas po natin ang simbolo ng dugo ng Panginoon. Gayun din naman matapos magapunan, hinawakan niyang saro at sinabi, ito ang saro ng bagong tipan, pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin niyo ito, gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin, sapagkat sa tuwing kakain kayo ng tinapay nito at iinom sa sarong ito, ay pinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muli niyang pagparito. Salamat po, Panginoon, dahil sa iyo pong dugo, pinatawad na ang kasalanan ko. Dahil sa iyong dugo, nakakatayo ako sa harap ng banal na Diyos at natatawag ko siyang Ama, Ama. Dahil sa dugo ni Jesus, wala nang magagawa ang kaaway sa buhay namin. Dahil sa dugo mo, wala na kami sa ilalim ng sumpa. Marami pong salamat. Marami pong salamat. Salamat po sa Diyos sapagkat ang kinin natin, mayroon pong mga biyaya at pagpapala ang ginawa ni Kristo para sa atin. Una, ang ating kapatawaran, ating kaligtasan, kagalingan sa ating mga sakit at karamdaman, spiritual man po ito o physical. Sa panahon po na to, ang kinin natin na ang kapangyarihan pong magpagaling ng Panginoon dahil dun sa ginawa niya sa Kalbaryo, kaya din po nitong magpagaling kahit po sa panahon nito ng COVID-19. Nothing, absolutely nothing is impossible with God. Kaya po niyang pagalingin. Salamat po sa Panginoon at patuloy nating angkinin ang pagsama niya sa atin, ang biyaya niya sa atin. Muli po, sa araw po na to ng Biyernes Santo, nawa, magdili-dili tayo, magbulay-bulay tayo, at patuloy po nating makita ang lahat ng ginawa ni Kristo para po sa atin. At patuloy, maging tapat tayo sa pagpapasalamat, sa paglilingkod, at sa pagtatapat sa ating pong Panginoon. Marami pong salamat. Minsan pa po tayong manalangin sa pagtatapos po ng ating gawain. Amang Diyos, marami pong salamat sa oras po na to. Magkakahiwalay man po kami, ngunit dahil po sa pagkakataong ito ay nagawa pa rin namin sa biyaya mo na magkasama-sama at alalahanin ang ginawa mong sakripisyo, dakilang sakripisyo doon sa krus ng Kalbaryo. Salamat po, Panginoon. Ingatan mo kami, pagpalain mo kami, samahan mo kami, at mula po sa naglipa ng elementong hindi naman talaga namin nakikita, viruses, hindi naman talaga namin nakikita, wala kaming kalaban-laban, ngunit salamat, ang dugo mo, Kristo, ang siyang nag-iingat sa bawat isa po sa amin. Sa iyo po ang kapurihan, sa iyo po ang pasasalamat. Salamat po muli sa iyong dakilang pagmamahal. Tas po natin ang ating mga kamay, tanggapin po natin ang bendisyong galing sa Panginoon. At ang walang hanggang pag-ibig ng ating Ama, ang walang hanggang pagliligtas ng ating Panginoong Hesukristo, at ang walang hanggang pagsama ng Spiritong Banal, sumaatin ngayon at magpakailanman. Ito po ang ating dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Purihin po ang Diyos. Marami pong salamat sa pagsama niyo sa atin at dalangin ko po, anumang biyaya ng Diyos ay tinanggap natin sa oras po na to. Muli po, isang magandang araw, isang magandang hapon, pinagpala na po tayong lahat ng ating Panginoon. Muli po tayong magkita sa susunod po nating gawain. God bless everyone.